kasuhan. So inilagay ko satire, hindi ko sinabi na sila talaga ay tibuli. 'Di ba? Oh, hindi nyo naintindihan 'yon. Yung satire. Oh, magpalit na lang kayo ng attire. Ay nako, mga kababayan, kung ano-ano na naiisip ko dito. Ito, pag-usapan naman natin. Haba-haba nung kwento ko eh. Kahit niloloko nyo kasi ako eh. O ito, pag-usapan naman natin itong bagay na to na dapat hindi natin palagpasin. Mga ka-GP Natics, itong si Sara Duterte ay nagbigay po ngayon sa international community ay patok sabog na sabog ang balita na kung saan po ang Vice President natin ay nagbigay o nagpahayag ng threat, 'di ba? Ng isang matinding pasabog na nag-utos siya, nag-hire ng isang killer to kill PBBM, FL Liza, and Speaker Martin Romualdez. Nag-aantay ako kanina pa ng pahayag ng mga kababayan natin, ng mga government agency, especially syempre mga kababayan, ano-ano ba yung mga agency na yan? Isa-isahin natin. Ang mga agency na yan ay syempre PCO. Naglabas ang PCO. Mga kababayan, ano ang pahayag ng PCO? Basahin natin ang pahayag ng PCO. Ang sabi ng PCO, a statement from the Presidential Communication Office acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contracted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Mga ka-GP Natics, meron bang sinagot na maganda dito? Ang PCO? Para sa akin. Napakalambot ng kanila. Oo, kinukondina nila yung sinasabi ni Sara Duterte. 'Di ba? Nakakaano 'yun. It really parang sa akin pag nadinig mo yung sinabi ni Sara Duterte, nakakapag-init ng laman. 'Di ba? Sabi ko nga, itong si Sara Duterte is really more than doon sa kanyang ama. Mas malala ito. Pero ang sagot ng PCO, ang pinaka-word lang na ginamit nila is unequivocal. 'Di ba? Malambot. Kasi, oo nga, kinukundina nyo ang sinabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Pero wala kayong action para matigil na yung ginagawa ni Sara Duterte na mga threat na ganito. Are you not going to take this seriously? Are you going to wait that one of the 3 person that has been mentioned, mga kababayan, ay mapahamak bago kayo kumilos? Although sabihin nyo, paiigtingin ninyo ang seguridad ng ating presidente. Pero yan ba ay makakapag-satisfied sa tao ninyo? Diba? BMBA Rumed. Hello, Boss GP, dapat arestuhin na si Sara. Yan ang sinasabi ko. Dapat arestuhin si Sara Duterte, mga kababayan. Maliwanag na yun ay isang threat. Kung sasabihin ng mga abogado ni Sara Duterte, hindi. Hindi yan threat kasi yan ay sinasabi niya lang na bugso ng damdamin. Kasi minsan ang palusot ng mga abogado, hindi, bugso ng damdamin yan. Kaya nasasabi, nandun na tayo, mga kababayan. At least sana, itong si Sara Duterte, arestuhin muna, saka sila mag-apila. Diba? Kasi pasok sa security to eh. Sa national security. Ano naman ang sabi ng isa pang agency? Ang Armed Forces of the Philippines. Statement, may letterhead, on military professionalism and national unity. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization focused
on its mandate to protect the people and the state. Tama. Our personnel are loyal to the Constitution in the chain of command. Tama. We are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. As a cornerstone of national stability, the AFP shall remain non-partisan. Tama. Dapat kayo ay non-partisan. But then again, mga kababayan, mga ka-GPnatics, kapag buhay na ng ating presidente ang pinag-uusapan, dapat kayo ay maging sensitive. 'Di ba? Dapat kayo ay umaksyon. Hindi tayo pwedeng magiging united country, 'di ba? Kung palaging may nag-o-oppose at mayroong mga taong nagbabanta sa seguridad at buhay ng ating presidente. So paano tayo magiging united? 'Di ba? Mananatili lang ba kayo na ang mga bayag ninyo ay nandiyan sa inyong mga lalamunan? Anak kayo ng mga tinapa, oh. Wala ba kayong gagawin? Siguro marami naman kayong abogado. At least, do the first step, mga kababayan. Hindi pwede natin pakawalan, palagpasin lamang. Itong ginagawa nila Sara Duterte. Mga takot ba kayo? Kayo ang mga nasa pwesto. Ano pa sabi rito? The AFP shall remain non-partisan with utmost respect for our democratic institution and civilian authority. Masyado nyo nang nire-respeto. Kaya kayo, sa sobrang respeto nyo, dinidisrespect na kayo ng ating vice presidente. Di ba sinabihan niya kayo? Mga kababayan, tutulog-tulog lang kayo sa kangkungan. Pero maraming nawawalang pera, bilyon-bilyon. Yun ang sabi, paratang ni Duterte. Tapos paratang niya, niya pa, in public, papatayin daw ang ating presidente, ang first lady, at ang speaker. Pero wala kayong action. Hindi lang ito ang sinasabi namin. Mahina eh. We call for calm and resolve and for everyone to hold to our values of respect. Nire-respeto ba niya? Nakita nyo, narinig nyo ba yung puro mura na kinakain ng Kongreso? Na nilalait-lait? Na pinagbabantaan ng presidente, ang first lady at ang speaker? Ano pa sabi ng PNP, mga ka-GPnatics? PNP to investigate BP Duterte's murder threat versus Marcos. Anong iimbestigahan nila doon? Yung video, kalat na. Ano, hahanapin nyo pa kung sino? Yung inutusan? Ganun ba yon? Dapat yung ugat, nag-utos, yun ang hanapin nyo. Para mas madaling makita ngayon, pag nagsalita, sino yung inutusan. Diba? O, ano pa, mga GPnatics? Eto pa. Sino pa? O, ito na yung PSG or PSC. The Presidential Security Command has heightened and strengthened its security protocols. We are also close coordinating with law enforcement agencies to detect, deter, and defend against any and all threats to the President and the First Family. Any threat to the life of the President and the First Family, regardless of its origin, and especially one made so brazenly in public, is treated with the utmost seriousness. Oo, 'di ba? Mga kababayan, ay talagang trinit nyo ito na very serious. But then again, is it your ang tanong kasi dyan, is your action really defies, mga kababayan, yung inyong nasa isipan? O baka naman, kasi ito ang kinakatakot ko Malacanang, PCO, government agencies, especially sa mga uniform agencies. Pangulong Bongbong Marcos, parang ito rin yung panawagan namin sa'yo. Nung ang ating PCO
na si Girapil ay walang ginagawa, hindi nagsasalita about sa mga fake news. 'Di ba? Nung pinalitan mo, nagbago. Ngayon, kino-call out ka na naman po namin. Alam ko, wala kaming karapatang mag-call out. Pero bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal at nagtatanggol sa'yo, hindi ka ba natatakot na yung mga tao na nasa paligid sa'yo ay mga walang bayag? Baka magulat na lang kami, Mr. President, na isang araw, etong mga tao na nasa paligid mo, pinagkakatiwalaan mo na ayaw kumilos, baka sa susunod, sila na ang magsasabi sa'yo, Mr. President, bumaba ka na sa pwesto. Gaya po ng nangyari kay Erap. Diba? Yung mga akala nila, nakakampi nila, yung mga akala nila na nasa paligid nila magtatanggol sa kanila, sa kanya, yun pa yung mga unang nagsabi sa kanya, Mr. President, bumaba ka na. Ma'am Leticia Guzman, yes, may intel sila. Pero hindi pa ba sapat? 'Di ba in public sinabi, nag-utos siya ng tao, nag-hire siya ng hitman to kill President, to kill his First Lady, to kill his cousin. Oh. Aliwanag nun. So wala tayong step to stop. Guys, napakaluwag kasi natin. Napakatakot natin to implement the law. Ano ba ang sinasabi ng batas, mga ka-GPnatics? Doon tayo mag-stick sa batas. Kung papabayaan lang natin to, magiging bad president si Sara Duterte. Bakit ko nasabing bad president? Anyone, mga kababayan, na mga next na tao, next generation, o sabihin natin, yung mga tao na nasa pwesto rin ngayon, they can actually do the same. Ay sabihin nila, oh, hindi nga na pinakulong si Sara Duterte. Inamin niya sa media, inamin niya na nag-utos na siya ng tao to kill President, our First Lady, and the Speaker Martin Romualdez. Kung nagawa nga ni Sara yon, edi gawin din natin, hindi rin tayo mapakukulong. Pag nasa pwesto, ganun ba yon? Pero siguro pag pangkaraniwang tao yan na nagsabi ng ganun, kulong na. Diba? Yun nga po iniintay ko, Sir Edward Porlahe. What is their legal action? Yun nagsasabi sa akin na alam nila, may intel sila, huwag tayo magpadalos-dalos. Guys, ang tanong, what is their legal action about this matter? This is masasabi natin na talagang very serious. At ito ay meron ng national security na ang pinag-uusapan dito eh. Kasi, pag may nangyaring hindi maganda kay President Marcos, let's say namatay siya, makikinabang yung successor niya. Si Sara. 'Di ba? Yung sa sinabi ni Sara Duterte na yan, pwede mga kababayan na ganito ang gawin. Dalawang senaryo. Dahil ang kanilang usapan nung hitman, nung killer, pag namatay ako, patayin mo yung tatlo, huwag mong titigilan at di namamatay. Paano, mga kababayan, kung may pumatay kay Sara, let's say, para paalisin, para nang sa ganon sila ang makinabang, para nang sa ganon ay hindi maitutok sa kanila ang kasalanan. Patayin nila si Sara. Halimbawa, napatay nila si Sara, one stone. Ngayon, dahil namatay si Sara,
kumilos ngayon yung inutusan ni Sara na hitman, killer, pinatay niya ngayon. Si Presidente, si AFL, at itong si Speaker. Ano mangyayari ngayon? 'Di ba? Pwede kasing gamitin ng kalaban yan. Yung galit kay PBBM, maaring sila na mismo ang gumawa ng pagpatay kay Sara para kumilos naman yung inutusan ni Sara para patayin yung tatlo. Nakita nyo yon? Bad precedent. Pwedeng magamit yan ng mga masasamang loob. 'Di ba? Para mawala sa pwesto itong si PBBM. At kapag nangyari yan, wala ng president, wala ng vice president, wala ng president, sino ngayon ang susunod dyan? 'Di ba? Super gulo. 'Di ba? Ano pa yung isa? Mga kababayan, pwede rin palabasin nung mga masasamang loob, ng mga may galit kay PBBM, ganito ang gawin nila. Halimbawa, i-assassinate nila si Sara at ito ay nag-failed. 'Di ba? Pero dahil nga nag-failed, pagbibintangan ngayon si PBBM na pina-assassinate si Sara. O, anong gagawin ngayon? Siyempre, hahanapin ngayon ng tao ni Sara na hitman na inutusan niya to kill PBBM, to kill FL and Speaker Martin. Magkakagulo-gulo. Sabi ni Ninja TV, wala ka nang pakialam doon, hunghang. Diba, ay, ganun ba yon? Wala na akong pakialam doon? Mali po kayo eh. Dahil ako isang tunay na Pilipino. Ako ay makabansa. Mga ka-GP Natics. So, dapat ipinaalam natin yung mga bagay na ganito. Ganito ang tunay na nagmamahal sa mga Pilipino sa bansa natin, sa ating presidente. Kinikriticize natin yung mga tauhan niya. Para naman sa ganon, magising sila sa katotohanan. Baka mamaya, totoo yung sinasabi ni Sara na mahingbim pa ang kanilang mga tulog. Diba? Yun lang yun. Kumbaga tayo ay nananawagan lamang, walang masama dyan. Pilipino tayo. Ayaw natin na masira. Ayaw natin na magkagulo-gulo. Diba? So dapat, itong mga government agency na to must take action. Dapat magkaroon ng accountability itong si Sara Duterte. Otherwise, magiging bad precedents. Ganun lang yon, mga kababayan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. At salamat sa pagsama nyo sa akin ng 1 oras at kalahati. Sabi ni Doc Feli Perez, kung ordinaryong citizen lang, si Sayad ay hinuli na at kinulong. Correct. Diba? O sabi ni Cristina Ponce, Crisanta pala, may 500 na isang troll pinansin mo ka, GP. Kaya mo, mga kababayan, hindi naman siya umabot sa kota. 'Di ba? Kasi sinipa natin. Ang bastos kasi. Sinasabi ba naman Kane ano daw? 'Yun na 'yon. 'Di ba? Bastos. Bye guys! Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Mag-iingat kayo. At wag po tayong makalimot na magdasal na sana maging peaceful na ang Pilipinas at sana yung mga tao na naghahangad ng masama sa ating bansa, sa ating Pangulo, 'di ba, sa mga taong gumagawa ng matuwid, sana sila ay mapunta na agad sa impyerno. Bye!